naman po natin ang update sa sitwasyon ng mga apektado ng Mount Canlaon eruption. Ating pag-uusapan kasama si Canlaon City Mayor Jose Chubasco Cardenas. Mayor Cardenas, magandang tanghali po. Pwede na sa mo, tapos mo. Katulong niya, Instagram eh. Hello, ma'am. Ano sa iyo, ito may interview? Sino po kayo? Mayor Cardenas, on air na po tayo. Hindi po. Ano po ito? You are live on air, Mayor. Ano po ito? Hello, ma'am. Ano po ito? Nga, yun. Mayor Cardenas, you're live dito po sa Bagong Pilipinas ngayon. Bagong Pilipinas. Saglit po. Bagong Pilipinas. Mayor. Hello? Mayor Hello? Cardenas, yes, Yes, magandang tanghali po. This is Nina Yes, Corpus. magandang tanghali po. Sino po sila? Nina Corpus po, and you're live on Bagong Pilipinas ngayon. Yes, Ma'am Ninya. Okay, and sa lahat po na nakikinig sa Bagong Pilipinas ngayon, magandang hapon. Alright, Mayor Cardenas, unang-una po kami ay nakikiramay sa nangyaring eruption po dyan sa Mount Canlaon. Ang tanong po namin, ilang individual o pamilya na po ang apektado ng pagputok ng Bulkang Canlaon sa inyong lungsod? Okay po, ma'am, no. Yung apektado na individual na andito sa evacuation center namin is 156. And they are 43 families, kung baga. No? 156 individuals and 43 families. Pero ang apektado na mga nakatira no, sa 5 barangay within Mount Canlaon area is 20,300 plus individuals yung mga affected. Mayor, good afternoon. Si Yusek Edu Punay po ng DSW dito. Mayor, sa ngayon ilang pamilya po ang naisalilalim niyo po sa forced evacuation matapos nga yung pagputok ng Bulkang Canlaon, at kamusta po yung sitwasyon nila sa mga evacuation centers po natin, Mayor? Yes, we have, as I have said, no, 43 families and 156 individuals yung nasa evacuation centers natin. Tapos yung mga assistance naman, natugunan naman natin lahat since yesterday. Pinapunta dito ni Presidente Marcos si Secretary Rex Gatchalian, no? At saka yung regional director namin na si Ma'am Shalane, andito pa rin, no? Para matingnan talaga kung ano yung mga kailangan ng mga tao natin na nasa evacuation center. So we have 156 in our evacuation center, and that is more or less 40 family plus. Alright, Mayor, parang kakaunti lang po yung na-mention ninyo po na mga pamilya na lumikas dyan po sa lugar. Bakit po ganun? Ilan po ba yung kabuuan ng mga pamilya na nandyan na dapat lumikas vis-a-vis sa mga actual na lumikas? Ganito kasi yung topography ng Mount Canlaon is composed of 5 barangays. And during alert level 2, no, it is 4 kilometers radius to 6 kilometers from the crater, no, is a mandatory na ilikas, no, during this time. Ito kasing 3 barangay, medyo malayo sila, but they are within Mount Canlaon. So yung directly hit talaga within the 4 kilometers radius are these 3 barangays. And what happened, no? Supposedly, they are 370 plus individuals, no, who will be recommended for to go to evacuation centers. But what happened? Most of them or half of them decided to stay with their families within the city proper. So, ang nangyari, ang pumasok sa ating evacuation center is ito lang 155 individuals. Kasi yung una, nung
yung ginamit natin yung evacuation centers natin sa barangay mismo kung taga saan sila, no, nakita natin na hindi na feasible at saka hindi pwede na andun sila dahil yung amoy ng sulfur, no, malalanghap nila. That is why I decided, no, na dalhin na sila dito sa city proper. Tapos yung iba, half of them, as I have said, no, pumunta sa mga bahay ng mga kamag-anak nila. Alright, Mayor, pinag-utos nyo din daw po ang pagsasara ng mga non-essential establishments sa inyong lungsod magmula kahapon po. Sa tingin nyo po, gaano katagal po ba ang closure na ito at mga exemptions mula sa kautosang ito? Yes, no, ang pagsasara ng non-essential is lifted na mamayang hapon. No, that is one way, no, to prevent, no, from sa mga tao na gustong mag-inom, no, kasi mahirap mag-mobilize, no, kasi meron tayong tao na kahit may calamity, nag-iinuman pa. So yun yung tinarget natin na i-close muna nila. So this afternoon, no, I issued a memorandum na i-lift na ang lahat, no. Only yung mga tourist destination area natin at saka tourist spot natin sarado pa rin. Sa usaping kalusugan, mula po sa sulfur odor mula po sa bulkan, may mga reports na po ba kayong natatanggap kung may mga health concerns po dahil dito? Well, as of now, no, we focus on the individuals, no, who are in the evacuation center, and so far wala pa naman. No, but we part of our plan, no, tomorrow, when we will give assistance, no, to all households, no, within that barangay, mag-medical mission na rin kami, no, kasama na yung pag-check up sa mga kalusugan ng mga residente sa Barangay Masulog first, then Barangay Pula and Barangay Linutangan. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Canlaon City Mayor Jose Chubasco Cardenas. Ingat po kayo. Thank you po, ma'am. Thank you po, ma'am, and God bless.